At ito kasi si Attorney Trixie, ito yung tipo ng kalmado lang magpaliwanag. Confidential Ayan, Communications Secretary, si Attorney Sandali lang Trixie po, Cruz wala kang Angeles. kasabi. Ojo, sandali lang. Dito sa programang Ojo. Ito na. Labas na tayo, Ojo. Attorney, ako, ayan, nakita po ninyo kung paano ginawa ng mga otoridad yung kanilang pag-i-issue ng warrant of arrest. Talagang pinasok nila yung mga compounds, 5 compounds po yan ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ba ang masasabi po niyo dito? Umpisa natin sa kung ano yung legal. Okay? Pagka pwede kayo maghanap ng tao. Eko. Mix minus naman. Bakit may echo? Anak ng wedding, oh. Alam mo, naglolo ko tong animal kong ano. Bakit may echo? Echo! Wala na echo. Wala na rin music eh. Wait lang, ha. Bakit ganito to? Bakit may echo yun? Hindi dapat magka-echo yun. Ito nga, pakingge. Warrant of arrest. So, ang hinahanap dito, kasi ang rules niyan is searches and seizures. Ang seizure ay, arrest. Seizure of a person yan. Pwede yung seizure of property, the subject yan dun sa search warrant. So, maaari ba silang mag-break in? Maaari ba silang sumira, let's say, ng pintuan? Pwede, allowed yun. Maaari ba silang dumating na marami sila? Sinasabi ng Korte Suprema, reasonable use of force yan. So, ang tanong dito ay reasonable ba ito? Bukod pa dyan, hindi maliwanag kung ganong katagal pwedeng i-effect ang isang warrant of arrest. Kasi nag-aalala ako dito. Okay, valid yung warrant of arrest. Okay, may probable cause, dumaan sa hukuman. Ang nagsuserve tamang autoridad, mga PNP yan. So first, controversy, kailangan ba ganyang kadami? So titignan din natin yung rules mismo ng PNP kung ano. Ngayon naman, mahina naman daw. Ano ba talaga? Mahina ba talaga? Oy, bakit yung iba dyan sasabihin mahina? Ano ba talaga? Mahina, malakas, mahina, malakas. Mahina ba? Ayos naman ah. Ang kanilang governing guidelines kung kailan gagamit ng ganyang kadami at saka ganyang klaseng armas. Pang-apat, ganong katagal? Kasi kanina madaling araw, nung dumating sila dyan, eventually pinapasok sila para supposedly hanapin yung mga subject ng warrant of arrest. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. So, ganong katagal i-effect ang warrant of arrest? Pwede na nila dapat minimum kasi yung mga warrant of arrest at saka search warrant, ito ay incursions into the privacy of other establishments. So, ito ay panandali ang pagsususpindi ng karapatan. Yung nagsasabing mahina dyan, maglinis kayo ng mga tenga nyo. Gago! Yung iba malakas naman eh.
O kaya tapon nyo na yung mga Android nyo. Binibigay ito dahil may mas malaking public interest. Nawala na yung sound. Ano ba talaga? Kumina, nawala sound. Ano na ba talaga yung totoo? O ito, pakingge. Na involved. Mahanap ang isa o ilang mga tao para managot sa hukuman sa harap ng Yan, batas. mahina malakas. So, ngayon, ang tanong is, hanggang kailan yan? Kasi dapat reasonable lang. Kung hindi ninyo nahanap, bakit nandyan pa rin kayo? Wala naman nakalagay sa warrant of arrest na pwedeng 1 linggo kayong nandyan. O how many hours is reasonable. Pangatlong kontrobersiya. Kapag sinabi mo may aarestuin ka, a-identify mo yung lugar. Ngayon, kung titignan ninyo, yung lugar na ito ay isang malaking area at maraming mga tirahan. So usually, ang warrant of arrest, i-identify mo yung tirahan at kailangan specific. Pag tinitignan mo yung warrant of arrest, nakalagay lang doon sa lugar nila, tapos parang yung area ang naka-identify. Hindi nga yung compound doon sa iba. Parang Specific hindi siya ganun ka-specific. Pwedeng i-argue o maaari kasing depensa dito is dapat ini-specify kung anong bahay sa loob ng compound. Hindi pwedeng blanket na kahit saan dyan, pwede ninyong i-search. Reasonable yung standard na ginagamit dito. So, ang nakikita ko kasi dito is parang medyo tinutulak nila masyado yung boundaries na sineset ng batas. Oo. Nagigets niya yung paliwanag ni Atty. Trixie, kaya napakaganda po nung sinasabi niya. Na kasi pagka magsuserve ka ng warrant, dapat very specific. Ang nangyari, tandaan ninyo yung KOJC, napakalaki ho niyan, yung buong compound na yan. So kung ikaw ba ay magsuserve ng warrant, una-una, kailangan somehow medyo may idea ka na naandun talaga yon. Nakakapagtaka nga daw dito, habang binabantayan ng umaga, di ba nag-serve muna ng warrant nung simula ng umaga, tapos nag-aantay doon buong araw. Parang unlimited warrant na ata yung in-apply nila. Hindi pa pwedeng ganun. 'Di ba? Hindi pa pwede yung unlimited ang time kasi kailangan mo din mabuhay na mapayapa at yan nasa batas po natin. Hindi pa pwedeng all throughout nakabantay yung mga sundalo dyan o mga pulis dyan. Hindi pala sundalo, pulis. Ay malinaw yan, attorney. Dahil nga, kung ganun, normal na yung mga missionary workers na nakikita po ninyo, ganyan ang magiging reaction. Lalo na't hindi dumaan sa due process. Bigla lang talagang presahan, naglagay ng hagdanan, papasok, pilit na papasok doon sa area. Ano na naman yan? Bakit may nag-message siya naman di marinig? Ano ba talaga? Sabi niyo okay na, tas ngayon di marinig. Ano ba talaga? Niloloko niyo ako, manloloko kayo. Nakakaabala sa karsada, sabi ni Sheng Dabawenya, taga Davao yan. Magdudulot na matinding traffic. Ulihin kaya ni Mayor lahat yung mga pulis dyan. Baka pwede. Mga delayed yung comment. Papasok na lang, late na, tas magre-reklamo pa. Gago! Pagka late, hindi na dapat umi-eksena. Pindutin nyo yung salitang live para eksakto kayo dun sa live. Late na nga kayo, magre-reklamo pa kayo. Gago! Tuloy. Ito talagang mga kababayan natin. Wala man lang
pasintabi, papasok po kami. Walang ganon. Walang ganon? Oo. Okay. So, bagong fact yan sa akin. So, dapat nga, normal yan, kakatok ka, tapos ipipresenta ninyo yung warrant of arrest. Walang ganon! Pagka binawal sila, and then yun magkaka-issue at nasa panig tayo ng pulisya dyan. Tama sila. Pero dito, yung basta papasukin nyo, kailangan kasi yung standard dito, reasonableness. Kung sa tingin, kung papapasukin naman pala sila, ano yung purpose? Alam mo kung bakit? Kasi sabi, parang ganito daw yung proseso. Magsiserve ng warrant, pag pinigilan ka, that's the time na pwede mong puwersahin with reasonable force, ika nga. Okay? Kaya lang, ang ginawa ng mga kapulisan, walang ganun. Basta na lang inakyat yung bakod. Inakyat yung bakod, yung may bit-bit ng warrant, nandun sa likuran. O, di ba, gago lang din. So, ang ginawa, umakyat muna ng bakod, lumusob muna, bago nagpresenta ng warrant. Alam nyo, ang KOJC mga peaceful na mga tao naman po yan. Hindi naman po yan yung tipong nambubugbog ng media. Meron kasi dyan yung mga nagrarally na nambubugbog ng media Oh. Ito, hindi ho. Kaya nga sabi 'di ba nung abogado na ni Pastor Kibuloy, ilang beses naman nangyari yan. Nakabalita pa yan, binibidyo pa yan ng SMNI, ilang beses na nangyari yan na nag-serve sila ng warrant, sinamahan pa nila, baka malamang pinakain pa. Ganun kasi sa KOJC kasi pakakainin ka talaga dyan yung mga tolongges na mga pulis na to, pinakain pa ng hamburger di ba? So, ibig sabihin, kung mapayapa naman, pakato kayo, tao po, manggugulo lang. Ito po yung warrant, arrest warrant. Pagbibigyan naman kayo, walang pipigil sa inyo. Na either puwersahin nila o pumasok silang parang magnanakaw. So, ang kailangan dyan, anong reason na mabibigay nila? Ayan na naman yung magko-comment. Eko. Late na nga kayo pumasok. Re-reklamo pa kayo. Kanina pa yung eko na yan Pag late na kayo, wag na kayo magreklamo. Pag nakita nyo na, nagla-live na si Banat Bay. Pag play ninyo, wag kayo magre-reklamo kaagad. Late na nga kayo pumasok magre-reklamo pa kayo. Wag ganun. Parang yung mga kaklase mo sa eskwelahan, pagpasok biglang magre-reklamo, late na nga. O bakit dito diniscuss? Late ka na nga, magre-reklamo ka pa. Wala namang echo Para sabihin, kinailangan nilang gawin yon. Di ba, wala namang tumututol kaya umaalma yung mga tao, nakikita natin, madaling araw, ang daming galit, ang daming nagre-reklamo at saka ayaw na silang papasukin kasi may attempt na pasukin sila nang walang pasintabi at walang pagsasabi. So normally pa nga yan, dapat kasama mo yung barangay, kasama mo ibang witnesses. Pero hindi natin nakikita yan dito. Walang dokumentong ipinakita muna bago sila pumasok doon. At isa pa, normal ba na madaling araw, mga alas 4? Feli Lederman, mga ganyan na mga nagpapakalma sa atin. Thank you, Madam Feli. Salamat. Tingnan mo, napa-smile ako bigla. Mainit talaga ulo ko crispy pata kasi hayop. Kumain pa ako nung litsong ulo ng baboy. Isi-serve yung pwede po, warrant of arrest? Actually, pwede po yan. Pwede. Kasi ang nakalagay sa warrant, any time of the day or night. Ang standard dito ay reasonableness. So, maintindihan natin kung gusto nilang manggulat. Kasi nga, naghahanap sila ng potential fugitive. Kahit alam natin na hindi pa fugitive yan until ma-serve yung warrant. So, pero dito, sige, understandable yan. Kasi ganun naman talaga ang style nila. Kumbaga, kung yung mga katulad namin na sanay nagre-react kami sa mga ganito, alam ko na maraming instances na ganun talaga, magsaserve ka alas 4, alas 5, kasi ilalagay talaga ng judge any time of the day or night. Yung search warrant, yun yung reasonable hours.
So dito, warrant of arrest ito. So maintindihan natin na ganon. Pero again, Ay, salamat. Ay, grabe naman si Sheng Dabawenya. May pakulay. Lades ni ni Zizawa. Uy, grabe, pangalan pa lang. Yummy na. Ni Zizawa. Lorna Mauricio. Thank you very much. Ha? ang issue ko dyan, ba't ang tagal? Oo. And para masundan lang na ating mga kababayan, Makino Love, salamat po. Relax lang, banat bay. Meryl, grabe, ang daming gusto magpa-relax sa akin. Ha? Marilyn S, salamat. Ana Roth, paki-refresh. Ang mga gadget nyo, kung ayaw nyo, tapon nyo na yan. Sunugin nyo na yan. Luma na yan. Bato nyo na dito. Merani Kimura, salamat. Questionable yung dami at yung mga dalang armas ng mga pulis na nagpupunta dyan sa mga compounds. Ano yung rule? Yes. Tinanong ko yan, ano yung rule sa SAF? Bakit sila magdadala ng mahabang baril? Bakit sila yung tatawagin? Ibig sabihin, meron silang information na meron din kasi makakatapat sila doon o potential na makakatapat sila na may mahahabang armas din. O kaya may mga armas that would be potentially life-threatening doon sa mga nagsiserve ng warrant of arrest. So, mahabang armas, wala namang mahabang armas dyan sa KOJC. Inikot namin yan hanggang ibaba, hanggang sa basement. Inikot nyo ba yun? Doon kayo maghanap sa basement. Tapos ilak nyo yung mga pulis doon. Kervin Channel, salamat po. Payo ko lang sa mga pulis na mga dyan. Hanapin nyo doon sa basement, may basement dyan. Paglabas mo sa imburnal na. Puntahan nyo yung basement ha. Dyan may mga mahaba dyan. Mahabang wire, mahabang tubo. Divina 24 Mix Vlog, salamat po. In this case, ang problema yata, sinurrender na ang firearms, ano? Yun na nga madam, tama ka dyan na Attorney Trixie, sinurrender na lahat bago pa, alam na kasi. Yung galawan ng mga... Hindi, kasi alam mo, ganyan na ginawa nila kay Tebes Tinebes na nila, kaya alam mo, matalino yung, alam mo yung abogado niyan, yung in-interview nila kanina, nakasabay ko sa eroplano yan Oh, nakasabay ko nung pauwi mula Davao to Maynila. Nakasabay ko siya sa eroplano. Wais siya, matalino yan. Oo. Nakita ko nagbaon ng saging. Inilagay sa bag. Kaya matalino yan, may almusal pag uwi siya sa Maynila. Kasi madaling araw yung flight, 3:00. Siyempre, magugutom ka. Nagbaon ng saging. Si Atty. Terion, matalino nga, may daladalang ziplock Siguro nakita niya ako, naglagay ako ng mga biskwit at saka ng mga na nilagay lang sa tissue. Kaya siya, nilagay niya talaga sa ziplock. Baka pasalubong niya pa yun. Biro lang, walang ganon. Hindi, matalino talaga si Atty. Terion na yan. Kaya kita mo, si Atty. Terion na yan, talagang kanya pong inadvisean ng mga taga KOJC na isurrender lahat ng baril. Baka mamaya, yan pa ang gamitin nilang dahilan para lumusob. Kaya ngayon, pahiyaho itong pinuno ng PNP dyan sa Davao. O kung sino man na nag-utos sa inyo, pahiya, mukhang tae ngayon. Hindi totoo Nagmukhang tae kung sino man yung nag-utos sa inyo dyan. Hindi ko kalala kung sino yun. Pero ang sigurado ko, pahiya kayo. Nakala ninyo, meron kayo makikitang mga baril, meron kayo makikitang kung ano-ano dyan. May balita nga ako Unya, may balita ako, may naglaglag ng bala dyan Hangin. Alam po, Boss Dada, nanonood ka ba? Ang tanong, sandali. Sa tingin nyo ba ang baril bigla na lang malalaglag ang bala?
Para malaglag ang bala sa baril, napaka-imposible uno kasi nakalagay sa magazine yun eh. Ang hirap-hirap nung tanggalin para malaglag yung bala. Mantakin mo may nalaglag na bala daw. Habang naglalakad yung pulis, may nakakita, may nakabidyo. Huli pero di kulong. Ano sabi? May nalaglag. Ay, sorry, nalaglag. Bala nalaglag? Ganun kadali malaglag ang bala? Anong katarantaduhan yun? Napakahirap mo malaglag yun yan. Parang airport, may laglag bala din dyan. Yes, bagong nangyang raid na yan ng mga otoridad, voluntary ay ipinagkatiwala na sa mga otoridad yung mga armas kung meron man ang Kingdom of Jesus Christ, lalo na si Pastor Kibuloy, para maiwasan yung mga issue nga na baka violente, baka manggulo, ganon. At saka matagal na sila pa yung gumawa ng issue na yun. Di ba inilabas yung balita na di umano'y may mga armas. Normal yon para dun sa mga, let's say, corporations na malalaki. Kasi sila mismo nag-hire ng sarili nilang security at in some instances, kahit may contracted security kayo, mas mura pag baril ninyo yung ginagamit, baril ng korporasyon. So, nung nagkaroon ng issue na mismong PNP po ang nag-raise, Testa Club, salamat at saka po, yung Tess. administrasyon ang nag-raise, magandang reaction yon na tinurn over na lang ang mga baril sa kanila. So, ngayon, yung paggagamit ng SAF, mag-question na natin kung reasonable ito. Dumating sila, armado, mahahaba yung armas, naka-full battle gear, maintindihan. Tsaka grabe no? Batalyon talaga yung pinadala, SAF pa talaga. Alam mo, dito mo makikita na napakasinungaling ng gobyerno na to. Anong palusot nila nung una? It's just standard procedure na nagpapalit tayo ng pulis, kesyo magpapadala tayo. Standard for peacekeeping. Di ba nung tinanong yung si spokesperson, sabi ng PNP, for peacekeeping lang niya sa... Gago! Peacekeeping daw. Yung pala gagamitin nyo dyan. Papalusot pa kayo. Gago! Di ba? So, alam mo na ano pang mga kasinungalingan ng inyong sinasabi dyan. Yan mo kung merong armas dun sa loob. At may intindihan mo kasi rehistrado yung mga armas, alam nila yon. Pero in this case, alam din nila na tinurn over na yon. So reasonable pa ba ang paggamit ng dalaw? Yun. Pahiya sila dyan, no? Pahiya sila. Anong mali, Sir Banat? Ano yun? Pag kayo nagkomento, pwede bang kumpletuhin nyo? Gusto nyo pa tatanong pa sa inyo? Mali, Sir Banat. Anong mali? Sabihin mo na, dire-diretso. Pabitin pa, mali, Sir Banat. Hindi pa isulat ng buo. Nang hindi tayo may pabitin, parang yung video. Lagi na lang may pabitin, parang yung video-video na, maglalabas na yung video, lalabas na yung video. Sa June, lalabas na yung video. Pagka nag-comment, pwede ba pakikumpleto yung pangungusap nyo? Nag-aral tayo sa elementarya, di ba? At saka sa high school. Di ba nagagalit yung teacher natin pag hindi kumpleto yung pangungusap natin? Pakikumpleto, please. Ang batalyon. At para masundan din, attorney. Ayan ang tanong. Ang tanong, bakit po nagtatago si Pastor Kibuloy? Ewan ko. Ba't mo sa akin tatanungin? Kaano-ano ko ba si Pastor Kibuloy? Yan yung mga pilosopong tanong eh. In the first place, bakit mo nagtatago si Pastor Kibuloy? Bakit? Ba't mo kami tatanungin mo? Ang tanong, tama ba yung ginawa dito?
Legal ba o illegal yung pagka-serve ng warrant? Yun ang tanong doon. Wag mo itanong sa amin kung bakit nagtatago si Pastor. May balay ko. Ba't akong tatanungin mo? Tanong mo yung abogado, wag ako. Pero may sagot yan. Sasagutin ko. Linaw na kapag magsaserve ka ng arrest warrant, sigurado yung otoridad na nandoon specifically sa bahay na yon yung hinahanap ng mga tao. Oh. Well, dapat. Kasi normally, kunwari, alam nyo kung saan yung normal residence ng tao. So, ilalagay yon dun sa warrant of arrest. Pero ang resulta, nakuryente sila sa informasyon na nangyari. Kaya ang tagal nila mahirap talaga i-justify nila na pumasok sila, ganun yung show of force nila. Tapos lalabas sila at sasabihin nila walang armas, wala yung tao. Ngayon sila, nasa burden nila, nasa side na ng PNP ngayon. Annalyn Jamilano, nakaabot din. Thank you. Sasagutin ko yung nagtanong. Ang sagot dyan, John 7:34. You will seek me and you will not find me. Where I am, you cannot come. You will look for me, but you will not find me. Yun ang sagot doon. Biglang naging no? From KOJC, naging dating daan. Basa! Sabi nga, biro lang po, binibiro ko lang kayo, ha? Magalit yung iba dyan. Huwag mong pinaghahalo yun, nagdedebate nga yung dalawa na yun, eh. Relax. Joke time lang yun, joke time, ha? I-explain kung reasonable ba yung ginamit nilang puwersa. Yan ang tanong doon! Lalo na kung nagbaklas sila. Kung sinira yung gate, pwede naman yon. Pero kailangan may dahilan at kailangan reasonable yung paggamit ng force. Oo. At sa nakikita po ninyo dito, attorney, kasama na parang search and arrest warrant na. Baga ganon. May search warrant. Hindi pwede kasi. Hindi pwede ganon. Nakikita mo sa mga pwede otoridad. kang mag-search kapag meron kang inaaresto in the course of a legal arrest. Wala silang naaresto Okay, ang purpose ng inaalaw na search kapag meron kang inaresto is for safety. So, ang pwede mo lang i-search yung lugar in the immediate control dun sa taong inaaresto mo. Kasi nga naman, baka bumunot ng barel, baka magtapon ng ebidensya. So, only within that area. Hindi mo pwedeng i-search yung buong compound kung ang specific area na inaresto mo yung tao, merong very specific area. Tapos, yung area of control ay usually isang dipa lang yan. So, hindi... Grabe, kita nyo. Ano yung sinabahulihin nila dito? Alam mo, grabing OA nito, ha? Tingnan nyo, sino uulihin nyo dito? Si Franz Castro ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko naman sinasabing sila. Sino ba ulihin nyo dito? Sila Franz Castro? Yung baklang TikToker? Baka naman hulihin nila dito? Kakaiba, oh. Hindi, eto na lang. Ako, nagtatanong lang ako, ha. Yan ba masasabi mong hindi OA? Tanga na lang siguro magsabing, ay, hindi OA yan, tama lang yan. Alam mo, ibahin nyo kasi yung KOJC. Hindi naman po kasi sila nagwawala. Hindi, alam mo, babait na mga tao dyan, halos hindi nga makabasag pinggan yung mga tao dyan, eh. Kaya imagine ko nga kung wari dyan ako mga pangasawa. Hindi, na-imagine ko na eh. Manat bay, wag ganyan. Kasi may mga maano dyan eh. Lalo na yung may isang mistisa dyan eh na ang laging praise the father, praise the father. Baka mamaya magsasama na kami nun. Sandali, babasbasan muna kita, Banat Bay.
delikado. Hindi, alam mo, walang biro mga taga KOJC, masyado silang laid back, masyadong hindi ko sila nagwawala. Hindi iba ko kasi yung si Aguila. Ha? Si Aguila kasi talagang yung mga tao doon talagang medyo gumaganon eh. Ito yung mga tao dito kumakanta-kanta, mga ganon-ganon. Parang di ba? Alam mo na, yung mga ganun tipo ng tao. Minsan, walang biro, minsan magugulat ka na lang. Minsan, pagkakausap mo sila di ba? Sarap ng hamburger, Oo, salamat. Uy, thank you. Pare, nagpasalamat ka doon sa pagkain. Uy, ma'am, thank you. Uy, welcome, praise the Father. Si Father ba nagluto nito? Joke lang po, Hindi ganun sila. Totoo. Walang biro. Tapos bigla na ang huhulihin nyo, ganyan daladala nyo. Apakatarantado nyo naman. Di ba? Feeling ko nga, pag pumapasok si Boss Dada dyan sa parang nahuhugasan si Boss Dada eh. Oh, promise. Pagka si Boss Dada pumasok ng KOJC, feeling ko nababasbasan nyo ng 1 litrong holy water eh. Oo. Tapos ganyan ang panlulusob din nyo. Bernie Sigre, salamat po Hindi, di ba? Sa lahat ng mga video namin, nakita nyo naman yung video namin. Alam mo, di ba, Boss Dada, sobrang awang-awa kami nung nag-judge kami sa mga... Kasi yung mga babae, mga lalaking nagsayaw doon sa cultural nila, nung inaabangan nila yung kung sino yung mananalo, para silang nananalangin eh. Tapos nung may nanalo na, praise the Father, nagulat talaga kami, ganito pala talaga tong KOJC na to. Kesa na magalit, alam mo siyempre, di ba, natalo, magagalit siya, nagwawala yan. Pero sila hindi. Umiyak lang sa tabi ko. Talo kami, praise the Father. Ganun. Tapos lulusubin nyo ng dikan yun. Pabiboy Vlog, salamat po Di ba? Nasa tamang ulirat ba kayo? Napaka-OA nyo naman. Napaka-OA din nyo, sa totoo lang. Hindi na reasonable yung pag-search ng buong compound. Lalo-lalo na wala pa silang naaresto. Mantakin mo, binigyan pa kayo ng hamburger? Bigo sila na mahanap yung kanilang hinahanap na mga individual. Pero, attorney, dito sa nangyayari... Bernie Sigre, salamat po. Salamat. Sa kabuuan, may paglabag na ginawa. May paglabag sa batas itong ginawang ayan! Nareklamo tuloy si Marie. Hindi po kasi kami kagaya ng sanlibutan. Ha? Ganyan sila, tapos gusto nyong hulihin ng dibarel? Lusob nga ng mga otoridad dyan sa mga compound ng Kingdom of Jesus Christ. May basis para magreklamo ang mga tao dun sa loob ng compound. Kasi nga, ang sinasabi na may paglalabag sa rules kasi na-covered siya ng rules of court. So, pwede silang magkaso, let's say, for damages, at saka... Feeling ko nga natulala yung mga pulis kasi yung mga pulis diyan galing Maynila eh. Siguro hindi sila sanay. Nakita ko doon sa video, habang umaano sila, bigla na pa praise and worship yung KOJC. Siguro sabi nito mga pulis na to, ano ba ito napuntahan natin? Sambahan ba ito? May Sunday service ata dito Hindi, alam mo, wag nyo sisihin yung mga pulis kasi sumusunod lang naman sila sa utos ng mga demonyo Inutusan lang ng mga demonyo yan. Lusubin nyo yun, yung mga anghel dun.
Hindi pwedeng mabuhay ang mga anghel ngayon. Dapat pare-pareho tayong demonyo ngayon. Lumusob sila. Kaya ganun. Kala daw nila armado. Alam mo, eto makinig kayong mga pulis. Kung armado yung KOJC, pinalibutan na nga kayo niyan dun sa liwasan di ba? Nung nagrarally. Ewan ko ba bakit praning na praning yung mga tao dyan sa KOJC? Di ba doon naalala yung sa liwasan? Yung mga pulis daw doon aaning pagka nagje-Jericho March sila Yung umiikot-ikot sila yung nagmamarcha. Praise and worship naman nung kinakanta. Biglang matataranta sila. Alam mo yun? Kung gusto talaga kayong guluhin yan, eto na lang Nakita nyo ho ba si pastor na nag-utos? Oh, guluhin nyo, lusubin nyo yan! Walang ganun di ba? Wala ho kung makikita nyo ho yung mga preaching niya, puro love eto, nakikita ko yun naririnig ko yun puro love puro ganun Wala ho sa kanya yung, eto totoo naman. Aminin natin, merong mga religious freak. Actually, meron yan karamihan yan sa Korea at sa Japan May mga ganyan yung talagang nagpapasabog, may mga ganun, di ba? Dito hindi naman sila ganyan. Wala silang katuruan na ganyan. Hindi ho sila pumapalag. Hindi ho nananahimik lang ho sila. Nabubuhay lang sila ng alam mo yun? Sumasamba, ganun. Hayaan na natin sila. Huwag na natin pakialaman. Yung mga nag-utos dyan, mga bangag. Ay, malamang, siguro. Alam mo, ito Ito, yung kanta nilang, bagay yan yung kanta nilang Bagong Pilipinas. Sa totoo lang, kinikwento ko nga kay Boss Dada, merong sign. Kasi sabi nila para daw marcha ng martial law, di ba? Pakinggan nyo, ito. Ba? Sabi nila, yan, may ganyang marcha, gumaganyan-ganyan. Hindi. Alam nyo ba kung ano senyas dyan? Kailangan daw kasi kantahin yan bago, kunwari, sa mga opisina. Wala na naman tunog! Ayan. Wala tunog! Wala! Dahil sa ito ay kinakailangan. Wala kayo nadidinig? Ang lakas-lakas, ang pangit-pangit. Napaon na rin ang mahal natin Gayahin nyo ako Yung senyas nila dyan. Okay, sabay-sabay tayo At ganito senyas nila. Ganyan Ganyan po, senyas niyan. Malinaw. Tayo na matulong-tulong, napaon na rin ang mahal. Pero actually, may pumalag. Walang biro, may pumalag ho. May nagalit. Sabi, bakit ganyan? Ano kala mo sa amin, squatter? Nagra-rugby? Baguhin natin. Dapat ganito na. Ano sa tingin nyo mas bagay? Yung ganon? O ganito? Panahon na pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na matulong-tulong, napaon na rin ang mahal nating bayan. Bot! Kasi pag masang Pilipino, ganyan ano?
Gago! Grabe naman kayo, sama ng mga ugali nyo talaga. Hindi, kasi alam mo sa ginawa lang nila yung kanta na tayo na sa Antipolo. Oo nga eh. Rip-off pa ang ginawa, no? Hayop din, eh, no? Wala na talaga, wala na. Alam mo, pinagkwarta. Hindi, feeling ko pinagkwartaan sila nung nag-ano nito eh. Magkano kaya ang ginastos, binayaran nila doon sa nag-compose? Siguro sabi nila, mag-compose ka sa halagang, halimbawa lang, sa halagang 50,000. Mag-compose ka ng bago nating tema. Sabi niya, paano kaya to gagawin natin? AI ko. In-AI niya. Gayahin mo itong kantanto. Tara na sa Antipolo. Ganon, ha. So, in-AI niya. Tapos yan, ginawa na. Ang bihira talaga, oh. Ito ha, pakinggan nyo ito, maganda ito. The next performance will start momentarily.